mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito na naman po kami upang magbigay aliw sa inyo at nagpapasalamat kami sa lagi ninyong pagsubaybay sa mga dramang hinahahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon, ating pakinggan ang karugtong ng Recuerdo ni Marina na kanyang itinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa kanyang buhay. But times change. Oh, bakit ka lumabas sa kwarto ninyo ni Bohong, Natasha? Natulog ka na sana. Masama sa'yo ang magpuyat. Nag-aalala nga ako dahil hindi pa umuwi si Bong. Tinatawagan ko pero hindi naman niya sinasagot. Ano? Baka ayaw niyang sagutin. Wala ka bang kilala sa mga barkada niya na pwede mong tawagan? Hindi ko nga rin matawagan. Si Tricia ang tumatawag. Sino si Tricia? Yung dating nobyo ni Bong bago kami nagkakilala. Nobyo niya ang isa sa mga barkada ni Bong. Hello? Ano? Si Bong? Hindi pwedeng mamatay si Bong. Anong nangyari, Natasha? Nagkarira daw sila. Yung mga barkada niya sa bypass road. Nadisgrasya sila.
Wala nang malay daw si Bong. Tinakbo nila sa ospital. Hindi pwedeng mawala si Bong. Kumalma ka lang, Natasha. Halika, pumunta tayo sa ospital. Bigla akong nanghina. Naramdaman ko. Dinudugo ako. May umaagos na dugo sa paa mo. Hindi pwedeng malaglag ang pinagbubuntis ko. Umawa ka sa akin, Natasha. Itatakbo kita sa ospital. Ay, nasaan ba si Nanding? Hindi ko alam ang gagawin ko. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Saan ka ba nanggaling? Bibili sana ako ng kape at asukal sa kantina. Pero hindi ako nagpatuloy dahil nalaman kong nadisgrasya daw si Bong sa kanyang motor. Barumbado yung apo mong yan. Lapitin ng disgrasya. At dinugo daw si Natasha. Bakit nagsamay ba sila? Dahil siguro sa nervyos na dahil walang malay na ako pinunta si Bong sa ospital. Paano? Kung di makakayanan ng apo natin. Halika. Pumunta tayo sa ospital. Si Nandi nga pala. Alam na ba niya ang mga nangyayari? Talagang nag-aalala ako, Inahitay. Hanggang ngayon, wala pang malay si Bong. Nasa emergency room pa siya. Si Natasha, kumusta? Itay, nalaglag yung dinadala niya. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Natasha paggising niya. Bakit naman pagpaliwanag ka, kasalanan mo ba? Hindi din ba siya nakamalay? Hindi pa, Inay. Dahil sa sinasagawang operasyon sa kanya. At ang magaling mong asawa, nasaan? Hindi ko alam, Itay. Hindi siya umuwi kagabi. Kawawa akong itinakbo ko si Natasha dito sa ospital. Alam kong nalaman mo nang nangyari kay Bong kagabi. Pero bakit hindi ka pumunta sa ospital? Nalasing ako kagabi. Masakit pa ang ulo ko. Kumusta pa lang anak mo? Wala pa siyang malay. Nag-aalala ako. At nakunan pa si Natasha. Babalik din ako sa ospital. Magpapahinga muna ako saglit. Di bali, nandun si Inay. At si Itay? Magkasama sila ni Inay na pumunta sa ospital. Pero mas nauna siyang umuwi kaysa sa akin. Samahan na lang kita pagpunta mo sa ospital. Pagpatuloy ko munang magpahinga bago ako maliligo. Talagang masakit ang ulo ko. Nay, bakit ganoon? Sobrang sakit. Bakit ako nakunan? Nakikiramay ako, anak. Siguro talagang nakatadhanang hindi niya makikita ang mundo. Namatay din sana ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Natasha. Dalawa sana kaming namatay. Wala nang silbi ang buhay ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nandyan pa si Bong, ang asawa mo. Nay! Hindi mo ba ako kumustahin? Dahil sa pag-alala ko kung masamang nangyari sa kanya. Dahil sa pagkadisgrasya niya. Sobra akong nagulat, nag-alala. Hanggang sa nagpadugo ako pagkadisgrasya niya. Hindi ko matanggap ang pagkalaglag ng pinagbubuntis ko. Salamat at nagkamalay ka na, anak. 2 araw ka dito sa ospital. Kumusta ng pakiramdam mo?
masakit pa ang buong katawan, Mama. Nagpapasalamat ako. At walang anumang nangyari sa iyo. Pangalawang buhay mo ito. At sana magbago ka na. Nahihirapan akong huminga. Mabilis ako mapagod pag nagsasalita ako, Mama. Sige, ipagpatuloy mo nang magpahinga. Tatanungin ko sa doktor kung bakit ka nahihirapang huminga. Mama, si Natasha ang inaasahan kong una ko makikita. Anak, Bakit umiiyak? May masama bang nangyari sa kanya? kanina lang nilabas siya ng kanyang mga magulang dito sa ospital. Ha? Bakit? Ba? Nag-alala siya nang nalaman niyang nadisgrasya ka. At dahil doon, nagdugo siya. Nakunan yung anak niyo. Hindi. Sige, Bong. Magpahinga ka na, anak. Sinabi ng mga magulang mo na pumasok ako dito sa kwarto mo. Bakit ka kasi lumabas sa ospital kung mahina ka pa? Lola, hindi ko matanggap na mawala ang pinagbubuntis ko. Namatay na din sana ako. Huwag mong sabihin na ganyan. Huwag kang magsalita na ganyan, Apo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko na kaya, Lola. Anong ibig mong sabihin? Hindi na dapat sana ako napintis. Pero, naging masaya ako sa aking pagbubuntis. Pero sa gitna ng pag-iingay ko, nakunan ako. Ang sakit. Huwag kang umiyak. Baka anong mangyari sa'yo? Bakit nangyari ito? Kasalanan ko rin ang lahat kung bakit ako nakunan. Walang silbi si Bong. Walang silbing ama at asawa. Galit ako sa kanya. Sobrang nakonsensya ako. Naawa ako sa aking baby na nawala. Kahit saglit sana ay nakita ko ang anak ko. Hindi na lang sana ako nagpuntis. Kaysa naghihirap ako ng ganito. Kaaalis niyo siguro sa bahay ni Natasha nung tumawag ang nanay niya, inay. Kawawa daw silang nagpakalma kay Natasha. Sumigaw-sigaw daw siya. Ay, sobrang nasaktan ng manugang mo, Marina. Bata pa kasi siya. Hindi niya ba tanggap ang pagkawala ng pinagbubuntis niya? Nakokonsensya ako, inay. Bakit kailangan mangyari ito? Bakit ka makonsensya? Ano bang kasalanan mo? May mga pagsubok sa ating buhay na hindi natin inaasahan, Marina. Kung minsan, hindi natin maintindihan kung bakit hahayaan ng Panginoon na ganito mangyayari. Pero siguro, hindi pa handang maging imama si Bong, kaya gano'n. Oo, inay. Hindi pa handang mag-asawa si Bong. Bata pa siya. Mas mahalaga sa kanya ang barkada niya. Sana makuha ni Natasha at matanggap ang lahat. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Marina?
Bawal bang uminom ako? Nanding, hanggat nakikita ni Bong na ganyan ka, hindi siya magbabago. Huwag mo akong konsensahin. Kasalanan niya kung bakit naaksidente siya. Hanggang kailan matatapos ang mga ganitong pangyayari sa ating buhay? Huwag mong ipakita sa akin ang pagluha mo. Hindi ko nagugustuhan. Baka masaktan pa kita. Sige, kung iyan ang ikinatutuwa mo, sige, saktan mo ako. Hinahamon mo ba ako? May kumakatok sa pintuan. Pasok na nga lang ako sa kwarto. Doon ako inom. Siguro, kung hindi ako dumating, baka nasaktan ka na naman ni Nanding. Siya nga pala, nasa ospital na si Bong. Nagbibisyo pa rin niya ginagawa ng asawa mo. Itay, baka marinig niya kayo. Bakit ka natatakot? Lumabas siya kung gusto niya. Kahit matanda na ako, di ko siya aatrasan. Please, Itay. Nasa ospital pa si Bong. Parang galit na rin ang mga magulang ni Natasha. Sumama ka sa bahay. Doon tayo mag-usap. Mamaya ako pupunta sa inyo, Itay. Babalik din ako sa ospital. Ilang araw ka nang nagpupuyat. Ang mas maganda pa, iwasan mo na yung asawa mo. Pupunta ka sa bahay. Doon ka muna magpahinga. Marami ang sugat ni Bong. Nasira na tuloy ang pagkagwapo niya. Ay, mabuti pa rin at unti-unting naghihilom na ang mga sugat niya. Kung hindi pa siya magbabago, hindi ko na lang alam. Ay, panalangin na lang natin. Sana magbago na rin siya para kay Natasha. Sa totoo lang, kawawa din ang batang yun. Malaking dagok sa kanya ang pagkawala ng batang nasa sinapupunan niya. Sayang. Mahigit 3 buwan na ang pinagpubuntis ni Natasha. Kaya problema, kung sakaling nabuhay ang bata, ay, magiging kawawa din siya. Ay, hindi rin naman siguro. Hindi naman pababayaan ni Marina. Ay, yan ang ayaw ko. Parang si Marina ang bumubuhay kay Nanding na tamad. Nagkakaproblema din sila kay Bong. Pagkatapos, dadagdag pa ang magiging apo. Ay, problema nga naman. Ano ba naman si Lolo po nun? Mas maganda pang hindi na siya pumunta dito sa ospital. Anak. Ang alam niya siguro, natutulog lang ako. Sinisisi ako ni Lolo kung bakit nakulan si Natasha. Isa pa tong si Natasha. Bakit di niya ako dinadalaw? Mahina pa siya. Mag-usap na lang kayo pagkaalabas mo dito sa ospital. Mama, please lang. Ilabas niyo na ako dito. Ayaw ko na dito sa ospital. Kakausapin ko ang doktor kung maaari ka nang lumabas. Sagutin ko muna itong tawag. Hello? Marina, andyan ka ba sa ospital? Makakapunta ka ba sa trabaho mo? Naintindihan ako ni boss. Binigyan niya ako ng 1 buwang bakasyon. Ang tagal naman. Bakit hindi pa kasi lumabas sa ospital ang anak mo? Nanding, bumisita ka rin sana dito sa ospital. Pupunta ako dyan mamayang gabi para walang masabi ang mga magulang mo. Alam kong marami silang sinasabi. Isa din yan si Itay. Hindi sana ako naging ganito kung hindi dahil sa kanya. Bong anak, ang buhay ninyo ni Natasha ang ayusin mo. Mangako sa akin. Magbago ka na, ha?
Itinawag sa akin ni Mama na hinihintay niyo daw ako. Sumama ako sa mga barkada ko para makalimot ako sa nangyari. Hindi mo pa makayang pumasok sa paaralan? Nakiusap ang ninang kong retiradong faculty staff sa universidad. Baka kakayanin ko na lang mag-exam sa susunod na mga araw. Mabuti kung ganon. Nang makita ng mga magulang kong hindi ko kayang kontrolin ang emosyon ko, dinala nila ako sa kilala nilang psychologist. Doon ako naliwanagan. Kailangan makapagtapos ako. Ngayon pa lang, binabati na kita. Oo nga pala. Makakalabas na rin si Bong sa ospital. Ay, ano kayang masasabi niya? Hindi ko nadalaw sa ospital. Ipinaliwanag ko ang lahat. Sinabi ko sa kanyang mag-usap kayo pagkalabas niya sa ospital. Magpahanda ako ng merienda sa kasambahay, Nay. Maliligo muna ako. Hindi na ako magtatagal. Nararamdaman kong iniiwasan ako ni Natasha. Sa wakas, naginhawaan na rin ako at nandito na ako sa bahay. Mahigit 1 linggo akong nasa ospital. Mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang magmaniyong nakainom at huwag kang makipagkarira dyan sa bypass road. Si Natasha, Mama. Inaasahan kong madadatnan ko dito sa bahay. Busy siguro siya sa paaralan. Baka marami siyang ginagawa. Ano ba naman? Hindi man lang niya ako binisita sa ospital. At kahit sana sa paglabas ko lang. Gaya ng nasabi ko, anak. Mag-usap na lang kayo. Sa totoo lang, Mama, nakakahalata na ako kay Natasha. Baka maiba na siya. Apo, pwede bang makipagnobyo siya may asawa na? O sige po, iwan ko muna kayo. Magpapahinga muna ako. At tatawagan ko mamaya si Natasha. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, Natasha. Kaya pumunta na ako dito sa bahay niyo. Busy ako sa paaralan. Naghahanda ako para sa exams. Mabuti at nakiusap si Ninang sa paaralan. At nakahabol ako sa klase ko. Alam mo, napapansin kong matamlay ng pakikipag-usap mo sa akin. Hindi mo ba ako namimiss? Akala ko ba nakamove on na ako? Pero nung makita kita, naggalit ako. Masakit sa akin ang pagkawalan ng pinagbubuntis ko. At sinisisi mo ako? Oo. Dahil sa pagka-nervyos ko na kung ano ang nangyari sa iyo. Yun. Nakunan ako. Kasalanan mo. Ano pa ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams falling apart, gone somewhere.